Mapagpalang araw sa bawat isa. Una sa lahat, pinapupurihan ko ang ating Panginoon at pinasasalamatan sapagkat binigyan niya akong muli ng pagkakataong tumayo sa ating kalagitnaan. Hindi lang kayo ay aking makita na nakangiti. Maganda ang mga mukha. Nagbibigay inspirasyon, lalo tigit sa nakatayo dito kapag ang congregation ay laging nakangiti. Pero beyond that, gusto ko ring makataupang palad kayo personally at the same time sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kamuntik nang hindi ako makatayo dito dahil sa after na matanggap ko yung program natin for the month of August, parang kinulit ako ng kaaway. Habang binabasa ko yung schedule, nakaramdam ako ng parang may muta yung mata ko. Kaya pumunta ako sa salamin at nagtingin. Wala namang muta. Pero bakit parang malagkit at malabo ang aking pagtingin? So the following day, hindi ko namamalayan, unti-unting pumupula yung aking kaliwang mata hanggang sa ito ay namaga, namikit. Kaya noong August 7 ay pumunta na ako sa doktor at nagpa-check up at kanyang nakita na marami daw na pugita yung aking mata, may pterygium. Kaya yun ang sanhi ng pamumula. At ito daw ay resulta ng sobrang init, at the same time, yung mga alikabok na nasasagip ng ating mata, lalo na kung tayo ay nagbabiyahe, kaya sabi ko ay yun pala. Pero nagpapasalamat ako dahil sa nung ako ay kanyang niresitahan, ay unti-unti kong, yung resita naman ay parang pampatak lang. Ay naramdaman ko yung unti-unting paggaling ng aking mata, naalis ang pamumula, naalis ang pamimikit, hanggang sa ngayon ay okay na. Kaya sabi ko sa Panginoon, kung pananatilihin mo, Panginoon, itong nararamdaman ko sa aking mata, ay hindi mo ako magagamit, especially sa araw na ito. Kaya salamat sa Diyos, ako ay kanyang pinagaling, at ngayong umaga ay mabibigyan natin ng kasiyahan, kalawalatian, ang dakilang Panginoon. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Ang tema natin for this month is ipinagpapatuloy yung Christian walk. And under the Christian walk, we believe that sa ilalim nito ay mayroong tinatawag na moderation. Sa ating Foursquare belief, sa 22 tenets, may paniniwala tayo na 22 at isa dito ay yung word na moderation. Kaya ang topic ngayon ay nakabase sa katotohanan na ating pinaniniwalaan, and this is moderation. Moderation, a way of growing Christian. Ang ating pagbabasihan ay yung binasa natin kanina sa Ephesians chapter 4, verse 14 to 16, at doon lang tayo mag-iikot at atin pong ipapaliwanag kung bakit nilayo ng Diyos na tayo ay dapat mabuhay bilang Kristiyano na maging malago, balanse, perpekto at ganap sa kanyang harapan upang tayo ay magiging kaya-aya sa kanyang harapan at the same time sa kalipunan ng mga anak ng Diyos. At ang ating organization magsimula sa Church of the Foursquare Gospel International together with the Church of the Foursquare Gospel in the Philippines ay naniniwala tayo sa
salitang moderation. At ayon sa ating declaration ay nagsasabi ng ganito, we believe that the moderation is a balanced living of a believers should be obvious to all that the believers should never get lost in extreme or fanaticism, that the Christian walk should be stable and mature, never rude or arrogant, always gentle, humble, merciful, and kind, that the Christian should act as Christ would act. Tayo ay mananalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, narito po kami ngayong umaga, nakaupo, nakatayo, pero ang aming mga puso ay puno na nagpapakumbaba at kayo ang aming patuloy na itinataas. Kinikilalang Diyos na aming manlilikha at tagapagligtas, Diyos na mapagmahal at mapagkalinga, Diyos na makapangyarihan, na mayroong magandang plano sa bawat buhay na iyong nilikha para ang lahat ng iyong nilikha ay magkaroon ng pagkakataong makakilala sa inyo at the same time makapaglingkod sa inyo para mabigyan po kayo ng kasiyahan, karangalan, kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen. Tiningnan ko sa dictionary yung word na moderation. At ang sabi sa isang dictionary, moderation is the avoidance of extremes, especially in one's behavior or belief. So ito ay pag-control sa mga bagay na sobra na, extreme or beyond natural na mga bagay na ating ginagawa. Lalo tigit sa ating pananalita, sa ating ugali, maging sa ating paniniwala. Moderation also is the process of eliminating extremes, at yun po ang gusto ng Panginoon, na kung mayroon man tayong nagagawang hindi tama o tayo ay nag-aabuso sa isang bagay, bagamat yun ay tama at ating naaabuso, yun din po ay mali sa harapan ng ating Panginoon. It is also a way of life emphasizing perfect amount of everything. Gusto rin ng Diyos na i-emphasize sa ating lahat na layunin niya na tayo ay mabuhay, na lumalago at ganap sa kanyang presensya. It is also the quality of doing something within reasonable limits. Kaya lahat ng ito na ipinapaliwanag patungkol sa moderation ay akmang-akma dito sa ating binasa, sa ating Foursquare belief ng salitang moderation. Kaya ang tekstong ating pagbabasihan ay napakaganda at gustong ulitin ko na ang pamagat natin ay moderation, a way of growing Christian. Actually, Christians are designed by God to live in a unity together. And Paul strongly emphasizes the balance and community of the believers need to live the Christian life. As the believer becomes stronger and more firm in their faith, they also grow in the body of Christ. And Paul says that all Christians have different and varying rules, but all are essentials for the life of the church and one's personal growth. So, totoo, ang pagdisenyo ng Diyos sa atin ay napakaganda. Kaya ang goal po natin sa umagang ito ay our goals in our Christian life is to grow up
in quality, and to know the whole truth, until in love, like Christ in everything. So, kung tayo ay mature sa ating buhay, sa ating Panginoong Kristo, this will attract others so that the quantity of believers is a natural result. Kaya kung lahat tayo lang ay magkakaisang mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos, ay hindi lang nabubuhay tayo na may integridad, kundi yung ating integridad as Christian life ay uma-attract mismo ng mga mananampalataya para ito ay dumami. So nakaakibat ang pagdami ng Iglesia ng Panginoon kung tayo ay sama-samang nabubuhay ng balanse bilang mga anak ng Diyos. Kaya ngayong umaga, there are 3 goals in growing up of believers. At ito ay ating makita sa Ephesians chapter 4 verse 14 to 16. The first goal is the saints will no longer be immature. Dapat ang mga mananampalataya ay hindi mananatiling immature or babe in Christ. Kaya habang binabasa ko ang Ephesians chapter 4, especially from verse 1 to 16, ay nakita ko ang contrast between children and mature manhood. Halimbawa, maring hindi tayo magtataka kung makita natin na ang bata ay naglalaro sa labas, sa putikan o sa marumi. Pero, kung ang 40 years old ay makita natin na sila ay naglalaro sa labas, sa daan, sa putikan, magtataka po tayo. Maso-surprise po tayo dahil sa may isip na sila, matanda na sila. Ay mga bata, pag nag-uulan, gusto niyang lumabas, nakahubad pa at maglaro sa putikan. Ay pero kung yung 40 years old ay lumabas at maglaro at maghubad pa, ay lalong nakakagulat. At maraming magsasabing, wala sa kaisipan nyo na, wala sa utak nyo na. At higit po tayong masosurpresa kung ang 50 years old ay makikita natin na yung kanyang thumb ay hinahawakan at ilagay sa kanyang bibig. Di ba may mga matatandang naglalagay din na parang nagdidide? Naalala ko ito dahil nung ako ay nasa Manila, nag-aral sa vocational school, yung aming teacher habang nagtuturo, yung kanyang tab ay nilalagay sa kanyang bibig. Parang sinisip niya, masalita, maya-maya ilalagay na naman, ay parang nakakaisturbo. Kaya yung aking katabi, ang ginawa niya, nilagay niya yung kanyang thumb sa bibig. At nung makita ng teacher, bigla niyang inalis yung kanyang tab. Naisip siguro niya pa, hindi tama ito ah. So dito, makikita natin yung contrast between children and mature. Dahil kung tayo ay mature, madidistinguish natin yung truth and error. Pero ang tingin natin doon, kung si tama yung kanilang ginagawa ng mga matanda, ay babe in Christ pa rin sila. Ito ang nakakalungkot ngayon, na kahit mga Kristiyano ay marami pa ring immature. Pero wala dito sa atin yun, no? Wala sa Udyongan Foursquare Church, di ba? Amen? O, tinan mo, ilan lang nag-amen. Parang mayroon. Parang mayroon. So, kailangan na tayo ay patuloy na mag-aral sa salita ng Diyos upang tayo ay patuloy na lumago dahil malinaw ang kanyang sinabi sa banal na kasulatan na kung tayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Amen?
Kaya nakakalungkot na maraming Kristiyano pa ngayon na kahit matanda ay nakikita mo yung kanilang pag-immature. Dahil yung iba, matagal na, makarinig lang ng masakit na salita, masungonay. Hindi rin magsimba. At dahil na day nakrugay magsimba, malipat sa ibang simbahan. Kada pag nakarugog ray sa ibang simbahan, itbuko maganda, mahalin ray. Kada karamo sidang simbahan. Pero hindi maganda na tayo ay manatili, na tayo ay maging immature Christian. A lack of knowledge of God's words leads to immature. Kung tayo talaga ay kulang sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, ang hahantungan natin ay pagiging immature. Kaya akitin natin ang ating sarili na magbasa ng salita ng Diyos. Akitin natin ang ating sarili na makinig ng salita ng Diyos. At mauhaw po tayo sa kanyang mga salita. At dahil ito ang nagsisilbing pagkain ng ating espiritual na kalagayan. Kaya kung tayo ay papaanong kumakain ng 3 beses physically para tayo ay mabusog at ma-maintain ang ating kalusugan at maging malakas, the same way, ang ating espiritual na kalagayan ay pakainin ng salita ng Diyos araw-araw. Amen? Ito ang kailangan natin bilang mga anak ng Diyos. If we are immature in God's words, we will be like children who are tossed to and fro by the waves and fall to deceitful schemes by false teachers. Kagaya ng sinabi sa verse 14, kung tayo ay mananatiling bata, parang tayo ay anumang gawin ng mga bulaang guro na ituturo sa atin, tayo ay nadadala. At ang halimbawa niya ay parang isang barko na tinutulak paulit-ulit at hindi naging stable. The same way sa mga Kristiyanong immature. Kaya kailangan natin na tayo ay lumago para maging stable ang ating pananampalataya. At kung tayo ay mature sa Panginoon, anumang pagsubok, anumang hirap, anumang problema, anumang sakit na dumating sa ating buhay, kaya nating labanan, kaya nating tayuan dahil may Diyos tayong sinasandalan, isang makapangyarihang Diyos, na siya ang katugunan sa lahat ng problema at sa lahat ng pangangailangan ng ating buhay. Amen? Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? He is the only God we can take refuge. He is the only God we can hide ourselves at wala ng iba. Of course, salamat. Nakakatulong ang ating mga kapatid. Nakakatulong ang ating iglesia. Pero higit sa lahat, ang nakakatulong sa atin ay ang ating Panginoon. So, kailangan natin na lumago sa ating pananampalataya. Dahil lalo na ngayon, naglilipa na ang mga bulaang guro. Umaakit na ang pangako ay bibigyan tayo ng karangyaan, bibigyan tayo ng mabuting kalagayan, pero hindi natin namamalayan. Tayo ay unti-unting nahatak palayo ng palayo sa tamang pananampalataya na ating pinanimulaan. So mahalaga na tayo ay hindi dapat manatili na tayo ay immature sa ating spiritual na kalagayan. Yan, sabi ko nga, but the mature can distinguish between truth and error. Ang isang malagong Kristiyano ay nakikita niya, nalalaman niya ang tama at mali. Dapat ganun ang ating
ang tanging guidelines lang natin ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay laging tama ang kanyang itinuturo. And so, the message actually ng verse 14 ay, God wants us to grow up, to know the whole truth until in love, like Christ in everything. And the church must first seek to guard the new believers, and it must be seek to help guide and grow mature believers into a greater depth. At tayo'y lubos na nagpapasalamat dahil ang ating iglesia ay laging ginagawa ito na kapag mayroong bagong mga mananampalataya ay hindi pinababayaan kundi tinutulungan. Inaakit na mag-attend ng fellowship. Inaakit na mag-aral ng salita ng Diyos at tinutulungan para siya ay mabilis lumago sa kanyang pananampalataya. At hindi lang yon, kundi siya ay ating i-disciples para pagdating ng panahon na siya ay lumago, siya rin ay magiging lingkod ng Diyos at magamit ng Panginoon para sa patuloy na paglago ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, mga kapatid, huwag po tayong maglaro sa ating pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano. Sabi nga ni James sa chapter 1, verse 19 to 27, huwag tayong magbiro. Quit kidding yourself. But accept the implanted word of God in your heart. Tanggapin ang salita ng Diyos na itinatanim sa inyong puso. At maliban doon, ang sabi doon sa mga susunod na bersikulo, yung salitang ng Diyos na ating tinanggap ay dapat nating i-practice. Practice the word. Kung ano ang alam, kahit maliit pa yan, mababaw pa yan, ay simula na nating ipamuhay at ipamuhay dahil diyan ka lalago ng lalago. At kung ikaw ay malago na, ang sabi nga doon sa verse 26 ay, share the word. Kung tayo ay malago na spiritually, hindi na tayo mapapakaling magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi na tayo mapapakaling taga-simba lang, taga-upo lang, kundi naglalayon tayong mag-join sa puwersa ng paglilingkod. Kung ano man ang gift na mayroon ka, gamitin mo sa pag-aawit, sa pagtutugtog, sa mga bahagi ng salita ng Diyos, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, napaka-importante ito. Kaya, ang layon ng Panginoon ay gusto niyang magkaisa ang lahat ng bahagi ng iglesia para mabuhay na mayroong kaganapan sa kanyang harapan at the same time magkaisa para sa sama-samang paglilingkod. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? The second goal is sa verse 15. Ang sabi nga kanina sa ating binasa, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head. The second goal is the saint will speak the truth in love. Ang mananampalataya ay dapat magsalita ng totoo na may kasama ng diwa ng pagmamahal. Tingnan ko sa Greek yung phrase ng speak the truth, ay sinabi ditong it can be literally translated as trotting in love. Trotting in love. Kaya habang tayo ay nagsasalita ng tama at totoo, may kalakip na pagmamahal. Pero may mga Kristiyano na malakas ang kanilang paninindigan when it comes to faith, when it comes to truth. Pero kulang na naman sa pagmamahal. Ang gusto lang niya, ganito ang tama, ganito ang gagawin natin. Pero walang damdamin ng pagmamahal na nagkikare, na nararamdaman nung nakikinig.
Kaya napaka-importante ang pagbabahagi ng katotohanan, pero importante din na ipakita natin ang pagmamahal. Kaya dito ay kinakailangan truth must always be presented in love. And one marks of Christian maturity is speaking the truth in love. Isang marka ng paglago sa isang Kristiyano ay makikita natin kung siya ay nagsasalita ng totoo at mayroong nakaakibat na pagmamahal. Kung baga ay, truth is like a medicine and love is like a sugar. Ang ibig sabihin, when the truth is spoken in love, the truth becomes palatable. Ang salitang palatable ay masarap, malinamnam, matamis. Kaya habang ikaw ay nagsasalita ng totoo at may kasamang pagmamahal, masarap pakinggan, masarap namnamin, at ito ay natatanggap at nai-enjoy ng sinumang nakakarinig. Kaya napaka-importante rin ang pagsasalita, especially ng katotohanan. The truth will lead to spiritual maturity. Ang katotohanan ay mag-lead sa atin tungo sa ating paglago, sa ating spiritual na kalagayan. So napakahalaga na ito po ay ating maunawaan at maintindihan. Kaya ang sekreto, kung tayo ay gustong magministeryo, maglingkod, ang sabi nga ay yung salitang longevity, yung matagal na paglilingkod. Halimbawa, kung ikaw ay naglilingkod, nag-win ka ng kaluluwa, hindi mo iiwanan yung inyong na-win. Aakitin mo siyang dalhin sa pagtitipon para siya ay mag-enjoy, para siya ay makarinig ng salita, para siya ay unti-unting lumalago. Maliban doon, nadidevelop yung magandang rapport, yung magandang pakikisama, yung magandang pagmamahalan. Nade-develop yun. At lalong naa-attract ang sino mang ating nawiwin sa Panginoon. At hindi rin siya mapakali dahil kung ano ang kanyang natanggap, kung ano ang kanyang naranasan, hindi niya ito mababaliwala. Tiyak magtitestimony siya. At kung makapag-testify siya doon sa hindi Kristiyano, magandaan yun na maakit din yung makakarinig. Ganon ang layo ng ating Panginoon. Kaya kahit anong pangaral natin ng salita ng Diyos, kung hanggang pangangaral lang at hindi nadadama yung diwa ng pagmamahal, nawawala ng saysay yung ating ginagawa. Ang ibig sabihin, alagaan natin, ingatan natin, dahil yun ay pinaghirapan natin na sila'y maakit patungo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga, ministry is about people, not just doing some tasks. Ito ang ginawa ni Apostol Pablo nung siya ay naglilingkod pa. Alam natin na marami siyang, may first missionary siya, second missionary, third missionary. Yung lahat na kanyang pinuntahan ay hindi niya nakakaligtaan na magpadala ng mga sulat. At gumawa siya ng sulat, kagaya sa Pilipos. Sa panahong iyon, siya ay nasa bilangguan. Siya ay nabalanggo dahil siya ay inuusik. Pero sa loob ng bilangguan, si Apostol Pablo ay nagsulat sa mga taga-Pilipos. Ang sabi sa Philippians chapter 1, verse 3 to 11, ang sabi niya sa verse 3 ay, kayo ang laging laman ng aking kaisipan. I have you in my mind. Hindi ko makalimutan yung ating mga pinagsamahan nung tayo ay magkasama pa.
hindi ko kayo makalimutan. Biro mo yon? At pagkatapos ay sa verse 7 ay nagsabi siya ulit, hindi lang yon, hindi lang kita makalimutan, kundi I have you in my heart. Kayo ay laman ng aking puso. Kung mayroon lang akong pagkakataon na kayo ay aking madalaw, mabisita at mahagkan, ay pupuntahan ko kayo. Pero wala akong pagkakataon dahil ako ay nasa bilangguan. Pero kahit ganoong wala siya, nakakabagbag ng damdamin. Kanyang napapaabot ang kahalagahan ng kanyang mga kapatid, hindi lang sa mabuting ginawa, kundi ipinapadama niya na mahal niya yung mga kapatid na mga taga-Pilipos na kanyang iniwan. Grabe, no? Ito ang tunay na speaking the truth in love. At doon sa verse 9 ay sinabi niya, I have you in my prayer. Kayo ang laman ng aking panalangin. At idadalangin ko na ang iyong pagmamahal ay lalong yumabong. Ang iyong pagsasama ay lalong maging maganda. Ang iyong paglilingkod ay dapat magpatuloy. I have you in my prayer. Napaka-importante ito. Kaya kung ito ang kaisipan natin, kagaya ng iniisip ni Apostol Pablo, kahit hindi natin nakikita yung ating mga kapatid, kahit malayo, kayang abutin yun ng panalangin. Kahit nangangailangan nyo ng pagkalinga at pagmamahal, pag nabasa yun yung sulat, I have you in my heart. Gusto ko sanang kayo ay mabisita at madalaw at mayakap para ipadamang mahal ko kayo. Napakaganda. At kung ito ang laman ng ating isip at puso, lalong naa-attract ang mga mananampalataya na sila ay magpatuloy at sama-samang maglilingkod sa Panginoon. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Kaya muling ni-reinstate na Apostol Pablo na kailangan sabihin natin ang katotohanan na mayroong pagmamahal. Amen? Amen. Kaya napakagandang pakinggan yung mga sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya ang totoong layunin ni Apostol Pablo, ayon dito sa verse 15, ay lahat tayo ay sama-samang lalago bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, yamang alam natin na siya ang ating kinikilalang ulo ng iglesia. Kaya gustong-gusto niya na ang mga anak ng Diyos ay magsalita ng totoo na may diwang pagmamahal. At ang last goal natin dito sa ating tinatalakay ng mga talata ay sa verse 16. Gusto kong uliting basahin. From whom the whole body, joined and knit together, by what every joint supplies according to the effective working, by which every part does it share, because growth of the body for the edifying of itself in love. So gustong-gusto ng Panginoon na hindi lang tayo makaramdam ng paglago, kundi gusto niya that the saint will serve the Lord together. Gusto ng Diyos na magsama-sama ang lahat ng mga anak ng Diyos na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya napakasarap namnamin ng isang iglesia kung ang lahat ay nagkakaisa, nagsasama-sama, na lumalago at hindi lang lumalago, kundi sama-samang
naglilingkod sa ating Panginoon. Actually, Jesus is the source. Actually, Jesus is the goal of truth as well as the source of growth. Since He is the head of the body, He is the source of nourishment for the body, that is the church. So, siya rin ang susi ng ating paglago. Dahil siya ang ating pinaghuhugutan ng lakas, siya ang ating pinaghuhugutan ng kapangyarihan, siya ang pinaghuhugutan natin ng lahat ng katotohanan. At kung ito ay ating makuha at mapanatili sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. At tandaan po natin, the church cannot grow without Jesus because He is the source of all growth. Kailanman hindi maglalago ang isang iglesia kung wala ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo lang ay maglilingkod dahil marami na tayong alam. Alam na natin ang mga tamang doktrina. Pero kung doon lang tayo nakabatay at itinatabi natin ang Panginoong Hesukristo, hindi lalago ang ating iglesyang kinaroroonan. But praise God, kasama natin ang ating Panginoon. Sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod, kasama natin ang Panginoon. Therefore, walang rason na hindi tayo lalago bilang kalipunan ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Yes. Pansinin po natin yung term na binanggit dito, together. Yung isa pang word, every. At yung isa ay it's. So these words emphasize that every member in the body of Christ has a crucial role in the growth of the church. Together, every it's ay nagsasabing bawat miyembro ng iglesia ay mayroong matinding bahagi sa paglilingkod para sa paglago ng ating iglesia sapagkat siya ang ating ulo, siya ang pinakahead ng iglesyang ating kinaroroonan. Just as the body is healthy, when all parts work properly, the church will grow healthy when all the members serve together. Kaya kung lahat tayo ay healthy, malago, walang rason na hindi tayo magsama-samang maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Alam mo, pag tayo nagsama-sama, hindi lang ganito ang laman ng iglesyang ito. Marami. Bagamat hindi maiwasan na yung iba natin mga membro ay umaalis dahil sa trabaho, pero may pinapalit naman ang Panginoon. Maliban doon sa pinapauwi na ng Panginoon, ay marami ding pinapauwi na, no? Kaya ang nakakalungkot lang ay kung umuwi siya na immature. Dapat kung umuwi siya ay malago, perfect in the sight of God, para maging masaya sa pagharap sa ating Panginoon. Ay pero kung naglalaro siya sa kanyang Kristyano ay kawawa siya. Sayang yung kanyang pagkaalam na hindi niya pinakinabangan. Di sinsanay maganda ang kanyang kalagayan. Of course, si Diyos lang naman ang nakakaalam ng ating buhay. Amen? Maaring nakakakita tayo ng sino man, pero hindi tayo makapag-judge. Ang gagawin lang natin kung mayroon tayong nakikita na sa palagay nyo'y immature, yan ang pagkakataong sila ay ating maipanalangin. At kung may pagkakataong pang makausap, sila ay ating kausapin para sila ay makabangon, makaahon, at makabalik sa presensya ng ating Panginoon. So the church
has the Great Commission na iniwan bago siya pumunta sa Ama. At ang komisyong ito ay doon sa Matthew 28 verse 18 to 20. Malinaw ang pagkasabi doon. Sabi nga sa English version, sabi niya ay, Jesus came to them and say, all authority in heaven and in earth, all authority in heaven and in earth has been given to me. At ang sumunod sa verse 19 ay, go, therefore, and make disciples to all nations, baptizing them in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and teach them to observe all the commandments I have told you. And lo, I am with you even unto the very end of the age. Grabe, no? Ang pangakong ito ay napakaganda dahil gusto talaga ng Diyos, ang plano niya ay lahat ay maligtas. Gusto ng Diyos, lahat ay makapunta sa lugar na kinaroroonan ng ating Panginoon na kung tawagin ay langit. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay mag-enjoy sa ating buhay Kristiyano, hindi lang dito sa lupa, kundi higit sa lahat, ma-enjoy, nakapiling ang Panginoon magpakailanman at ma-enjoy ang kalwalatian ng ating Panginoon. Yan lang ang gusto ng Panginoon. No wonder, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, go and make disciples. At maliban doon, sinabi niya sa Mark 16, verse 14 and 16 na, preach the gospel into all the world, to every creature. He who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe shall be condemned. So, kailangan lang ay ibahagi ang kanyang salita. Kaya salamat sa Diyos dahil ngayong kapanahunan, dahil tayo ay nasa high-tech na, lahat ng kaparaanan sa pagbabahagi ng magandang balita ay ginagawa niya. May media tayo, television, radyo, may mga evangelist tayo, missionaries na pinapadala, may mga gospel booklet tayo na pinamibigay, may nagbibigay tayo ng mga Biblia. Ito ay mga kaparaanan para lang maabot ang plano ng Diyos, maabot ang lahat ng tao sa bawat sulok ng mundong ito. Dahil sa, ang huling sinabi niya ay, pag nakarinig na, pag naabot na ng magandang balita ang bawat tao sa mundong ito, siya ay darating na. At yun ang ating pinakaantay, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen! Hallelujah! Kaya gusto ng Diyos na maabot sila. Pero ang planong ito ay hindi magagawa ng nag-iisang tao lang. Hindi magagawa ng iisang tao lang. Kailangan ng Diyos ang marami. Ang sabi nga niya sa John 14:12, sinasabi ko sa inyo, ang mananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa dito, sapagkat pupunta ako sa Ama. Totoo ba ito na magagawa natin ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo mas higit pa sa kanyang ginagawa? Pwede. Bakit? Kung ano ang kapangyarihan na kanyang ginagamit, ay kapangyarihan ding ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At kung pag-uusapan ay tao, nag-iisa lang siya. Pero dahil tayo ay marami, madali nating maabot ang bawat lugar. Nakasama siya. Yun ang isang maganda. Kahit nag-iisa siya, kasama natin siya everywhere, any place, amen, anytime. So, magagawa natin yung kanyang inaasahan na maabot ng gospel
ang lahat ng tao dahil gusto niya na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Pero alam din natin na hindi lahat ng tao ay maliligtas dahil nakabase din sa mga salita ng Diyos. Kaya napaka-importante na tayo ay magkaisa para ang magandang plano ng Diyos ay maabot. Sama-sama tayong maglingkod sa ating Panginoon. Actually, ako'y natutuwa nung binigyan kami ng pagkakataon ng Panginoon na makabisita sa Amerika taong 2014. Nag-attend kami ng convention at nagtuloy kami kay Pastor Joffrey Perez. Ang ginawa naman ni Pastor Joffrey Perez pagkatapos ng convention ay dinadala kami doon sa mga grupo ng mga Pilipino at kami ay nag-hold ng Bible study. Parang gusto niyang kami ang magdala ng Bible study hanggang kami ay naroon. Pagkatapos doon, after 1 week, ay sinundo kami ni Jonathan Faminia at dinala kami sa Houston dahil doon siya nagtatrabaho. At doon naman, una nag-share kami ng gospel doon sa pamilya ni Jonathan at pagkatapos ay the other night, dinala kami sa isang grupo na yung mga katrabaho niya. Nag-ibon sila at nag-Bible study kami. Siguro yung nag-gather ay mga 20 and above. At tuwang-tuwa, habang kami ay nagtuturo ng katotohanan, siyempre kalakip doon ay yung diwa ng pagmamahal. Kaya after ng Bible study, naghiling ako na, sino ang may mga needs, may prayer request? May isang payat na babae na lumapit at nagsabi, Pastor, kailangan ko ang panalangin. Kailangan ko dahil ako ay mayroong cancer sa breast. Ay kalbo na siya at payat na payat. Sabi ko, hindi aksidente na tayo ay nagkita ngayon. May layunin ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung ikaw ay mananalig sa Diyos na siya ang ating dakilang manggagamot, gagaling ka. Sabi niya, naniniwala ako, Pastor. So nag-pray kami at pagkatapos ng pray, iyak siya at kaming lahat na nandoon ay nagkaisa. Nagyakapan dahil naawa din talaga doon sa doktorang iyon. So nung kami ay umalis, masaya kami dahil sa nakapaglingkod kami hanggang sa kami ay dinala sa California, sa Los Angeles, hanggang sa umuwi. Pero nung binigyan kami ulit ng pagkakataon na makabalik 2017, ay muli kami, during the time ay nasa Washington DC ang convention, nag-attend kami at doon kami sa Maryland nag-stay kay Sister Iris Fabrio Cosase. Ay doon din ang ginagawa namin every day, every night, nagba-Bible study, doon ka na Iris. At maliban doon, may mga kaibigan, Sister Iris, na Pilipino, kahalo ang mga foreigner na mga Americans at mga itim. So kami ay nagba-Bible study. Napakasarap. Ang masarap sa Amerika, pagkatapos ng Bible study, may kainan. May kainan. Kaya nag-enjoy kami sa Word of God at nag-enjoy kami sa pagkain. Kaya tuwang-tuwa kami. Pero nung kami ay nagpunta kay Pastor Larry sa South Carolina, nagpunta kami sa Texas ulit, at nagbisita kami ulit sa Houston, at doon sa grupo na aming Bible studyhan, bigla silang dumami. Yung 20, naging 60, at nagpatotoo, yung doktora na payat na nagkaroon ng cancer, pinagaling na ako ng Panginoon. Grabe! Kaya mula noon, dinivide na yung 60 sa dalawang grupo. Dahil ang mga anak ng Diyos ay sama-samang lumalago, nagsasalita ng totoo ng may pag-ibig, ang resulta, dumadami ang mga anak ng Diyos. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos dahil siya ay napakabuti. Ang tandaan lang po natin, mabuhay tayo ng tama, balanse, lumalago,
na nagbibigay karangalan at kalawalatian sa ating dakilang Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat.